Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Our topic for today is about read high-frequency words about community. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Substitute individual sounds in simple words to make new words. B. Read high-frequency words about community. C. Read fluently. Nakakita ka na ba ng truck ng bumbero? Paano mo to ilalarawan? Sagot: Oo, nakakita na ako ng truck ng bumbero. Malaki ito, kulay pula, may malakas na sirena at may mahahabang hose na ginagamit sa pag-apula ng apoy. Bakit mahalaga na alam ng mga tao sa pamayanan kung saan tatawag kung may mga sakuna? Sagot: mahalaga na alam ng mga tao sa pamayanan kung saan tatawag kapag may sakuna upang agad silang matulungan at maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Sa pagbasa ng kwento sa araw na ito, tingnan ninyo kung ano ang gagawin ng mga tao sa pamayanan. Sa araw na ito, ay tutukuyin ninyo ang mga mahahalagang detalye ng kwento. Ilalarawan natin ang mga tauhan sa kwento. Magbabasa kayo ng mga salita na may kaugnayan sa pamayanan. Gagamit kayo ng mga salitang naglalarawan upang ilarawan ang mga tauhan at mga pangyayari sa kwento. Narito ang mga salita na mababasa ninyo sa kwento natin ngayong araw. Bumbero, bumbero. Truck ng bumbero, truck ng bumbero. Sunog, sunog. Pamayanan, pamayanan. Sakuna, sakuna. Narito ang mga pangungusap na makakatulong sa inyo na matukoy ang ating mga salita sa talasalitaan. 1. Inapula ng mga bumbero ang sunog sa opisina ng punong bayan. 2. Ang truck ng bumbero ay puno ng tubig. 3. Nagsimula ang sunog sa gitna ng gubat. 4. Ang aming pamayanan ay binubuo ng napakaraming kabahayan. 5. Ang sakuna gaya ng baha at lindol ay nakakapinsala ng mga bahay at gusali. Bumbero, bumbero, bumbero. Truck ng bumbero, truck ng bumbero, truck ng bumbero. Sunog, sunog, sunog. Pamayanan, pamayanan, pamayanan.
sakuna, sakuna, sakuna. Sa ating pagbabasa ng kwento ay maging handa tayo sa pamamagitan ng pagbubukas ng isip sa pangyayari at ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Kilalanin ang tauhan, tukuyin ang kaniyang mga katangian. Tandaan ang kanya o kanilang naging suliranin at ang naging solusyon sa suliranin na ito. Tukuyin din ang katapusan ng kwento. Ang sunog sa pamayanan. Isang mainit na hapon, biglang may usok na lumabas mula sa bahay ni Mang Lito. Mabilis na kumalat ang apoy at nagdulot ito ng takot sa buong pamayanan. Agad na tinawag ng mga kapitbahay ang mga bumbero. Dumating ang malaking truck ng bumbero na puno ng tubig. Hindi nag-atubili ang mga bumbero na pasukin ang nasusunog na bahay. Habang ang ilan ay nagbuhos ng tubig, ang iba naman ay tumulong na ilikas ang mga tao. Matindi ang naging sakuna, ngunit dahil sa tapang at mabilis na aksyon ng mga bumbero, naapula rin ang apoy. Natuwa at nagpasalamat ang buong pamayanan sa kanila. Sa kabila ng takot at pinsalang dulot ng sunog, nagkaisa ang mga tao sa pagtutulungan. Natutunan nilang maging handa at laging mag-ingat upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Tanong 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sagot, ang pangunahing tauhan ay ang mga bumbero. 2. Ano ang naging suliranin ng tauhan? Sagot, ang naging suliranin ay ang malaking sunog sa pamayanan. 3. Sino ang tumulong upang masolusyonan ang problemang ito? Sagot, ang mga bumbero ang tumulong upang apulahin ang apoy at iligtas ang mga tao. 4. Paano nagwakas ang kwento? Sagot, nagwakas ang kwento nang naapula ang apoy at ligtas ang pamayanan. 5. Ano ang naramdaman ng mga tauhan sa katapusan? Sagot, natuwa at nagpasalamat ang mga tao at sila ay naging mas handa at nagkaisa. Balikan natin ang kwento. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sagot, si Mang Lito, ang mga bumbero, ang mga kapitbahay, at ang mga tao sa pamayanan. Narito ang ilan sa mga salita na magagamit sa paglalarawan ng tao. Mabait, masunurin, madasalin, masayahin, maalalahanin, tahimik, mapagkumbaba, mapagmalaki, magulo. Mga tauhan sa kwento. Mang Lito, masunurin at tahimik dahil nakinig siya at nagpaligtas. Mga bumbero, matapang, mabait at maalalahanin. Sila ay tumulong at nagligtas ng tao. Mga kapitbahay, mapagmalasakit at mabait dahil agad silang tumawag ng tulong. Mga tao sa pamayanan, masayahin at mapagkumbaba, nagpasalamat at nagkaisa pagkatapos ng sakuna. Ang mga salitang naglalarawan ay ginagamit upang bigyan ng katangian ang mga tao, bagay, lugar,
hayop at pangyayari. Balikan natin ang bawat pahina ng ating libro. Sa bawat pagbuklat ko ng pahina ay pumili kayo ng isang tao. Magbigay kayo ng isang naglalarawan para sa taong ito. Halimbawa, bumbero, matapang. Basahin ang mga pangungusap tungkol sa binasang kwento. Bilugan ang mga salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Sagutan natin. 1. Malinis at maganda ang katawan ni Billy. Mga sagot, malinis at maganda. 2. Matapang ang mga bumbero na tumulong kay Billy. Sagot, matapang. 3. Takot ang mga tao sa nakitang apoy. Sagot, takot. 4. Malaki ang apoy na pinuksa ni Billy at ng mga bumbero. Sagot, malaki. 5. Masaya ang mga tao sa nagawa ni Billy. Sagot, masaya. Ulitin natin ang mga salitang may bilog. Malinis, maganda, matapang, takot, malaki, at masaya. Mga bata, hahatiin kayo sa mga grupo. Pipili ang bawat grupo ng isang kwento. Mula sa kwentong ito, kumuha kayo ng isang pahina at pumili ng isang tauhan. Pagkatapos, isulat ninyo ang isang salitang naglalarawan sa napili ninyong tauhan. Halimbawa, tauhan, bumbero. Naglalarawan, matapang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!